So, I'm Gus Evan Mangalino and ako po ay isang psychology graduate. So, graduate po tayo sa PUP, kung alam niyo naman po yung eskwelahan na yun, no? And after graduation, nag-work po tayo. So, 5 years working po ako sa, sa kumbaga, office base po. Ayan, so hindi po ako nagtagal sa, kasi po di ba pag site grad ka, dapat ang pupuntahan ko talaga HR. So, hindi po ako tumagal sa pagiging HR. So, bigla po akong lumipat din dito po ako tumagal sa Nestle Philippines. Opo, so naging marketing assistant po ako dito. And ito po, kumbaga, dito po, dito po ako yung, before ako mag-resign, ito na po yung work ko. Ayan. Pero po, sabi nga po nila, malaki yung sahod ko that time kasi nga, sa 25,000 po na sahod, tapos single ka pa. Pero hindi nga po nila alam na dito po kasi sa Metro Manila, or kung may idea po kayo, kasi tinitingnan ko po kayo na kung mga taga saan po, no? Yun, iba po kasi yung gastos pag nasa Metro Manila ka. And bilang po single, magastos ka po talaga. And bata pa po kasi rin ako niyan. So, hindi po ako ganun kalaki mangarap that time. Kumbaga, ang isip ko lang po, makakain lang po kami ng 3 beses sa isang araw ng nanay ko, okay na ako. O, ganun lang siya. And then, palagi ako nagmamadali sa work. O, palagi nagmamadali umuwi. O, sinong nakaka-relate dyan? Kasi bakit po? Sa marketing po kasi, kung naranasan niyo po mag-work sa ganyan, no? Sobrang busy po. Tapos, dumarating po sa time na lahat po ng gawain ko, pagpatak po ng 11 p.m. onwards, kasi madalas po pag nasa marketing ka, OT ka po, tas hanggang madaling araw. So kaya po, pagka sobrang busy na, lalo na po pagka natatapat po sa ganyan, kung nakita mo yung Nesty, sampling po yan sa Baguio, for example, busy po kami dyan kasi ako po yung nagbo-monitor pagka sa sampling, ganyan. Tapos, pagka Nesty Valley, alam niyo po yung Nesty Valley Beach, yung mga narinig niyo dati, yung mga parang nagpapa-tournament sa volleyball, yun, hindi nasikaso namin yun. So busy yun pag ganun, pagka peak season ng about sa mga ganong event. Ayan, pagka yung sa Milo naman, yung Milo Run, yan, yung Run Rio, kung naririnig niyo yun, doon kami busy. Kaya po, pagka ganyan na peak season, lagi po ako nagbumadali umuwi. And, so ito po yung sideline po natin habang nag-work po tayo. So sabi po nila, cool daw po yan, pero nga po, wala na po kung talagang time yan. So kung ikaw din, marami kang trabaho, so parang feeling ko din po yan, nasa ibang bansa ako. OFW ba? Marami akong ginagawa sa buhay ko nung bata ako. Kaya po, parang feeling ko, pagod na ako noon. So, sinabi ko lang, ano bang pwede kong gawin para maka, kung makatawid ako sa ganyang buhay. Kasi sobrang, po ko niyan, 24 hours po akong gising. Ayan, so, so yan po. Pwede ba nagganyan po ako na hindi po, kumbaga minsan po hindi na rin alam ng nanay ko yung ginagawa ko sa buhay. Pero, kumbaga para lang po may pangbayad ng kuryente, yun lang po ina-add niyan, pambayad ng tubig. Pero saan po napupunta yan? Syempre, yun nga. Pagkabubanda po kasi ikaw, medyo hindi po nakawala yung inom. So, doon lang din po napupunta, inom tsaka kain. So, ito na po siya. Dito po siya nag-start. Yan, kung nakikita niyo po, no, sino po yung mga nasa paligid namin. Ayan, so, yan si VP. O, yun, ito po yung time na nag-join po kami. Yan, kasama ko din po yung first DR ko, si Mentor Maldo. Yan po talaga yung simulat sa pool ng lahat. And the rest is history. Ayun, sabi ko nga po, dadaanan ko lang po yung journey ko. And of course, Mentor Sai sa mentoring, sila po talaga yung kasama ko na ginawa yung I Am Worldwide, or ginawa po yung network marketing. Ayan, so ito naman po, no, kumbaga to make the long story short din po. So, syempre, ito po yung mga mentors na nakakasama po natin dito. And kung nakikita nyo naman po, yan sila mentor po, sila mentor Kat, sila mentor May, ayan. And then mentor size of course, kasi itong time na to, sumakto naman, nasa Mindanao yung isa,
Ngayon po nasa US na siya. Pero kumbaga, yung direct mentor ko po, hindi naman din po nagkulang na talagang continue naman po yung communication po namin. And of course, ito po yung, kumbaga, hindi naman to palagi. Ito po yung ginaganap once a year lang para po siyang leaders summit. Yun. So, hindi naman palagi, pero i-treat mo naman yung leaders mo, no? With your mentors din, na magpa-hotel ka, ganyan, parang ano ba, exclusive meeting with our top leaders na kung na sila kasi yung kasama mo dito na lumalaban sa pangarap nating lahat, o 'di ba? Baga yung pangarap mo, pangarap nila o yung pangarap nila, pangarap mo din. So, yun, kumbaga hindi naman lahat din. Ito po ay piling mga leaders po. Ayan. And then, ito na po yung mga resulta natin. And actually po, second car na rin po yung dinadrive ko ngayon, yung Ford Ranger Wild Truck po. Tapos naka-invest na rin po tayo ng negosyo. And siguro po, ito po yung bahay po ni Mama, napais na rin natin. And may property po tayo sa Jensan. Ayan, kasi doon din po kasi ako pabalik-balik. So, kumbaga po, instead na mag-Airbnb ka, edi at least may bahay ka doon. Kung pabalik-balik ka naman sa Mindanao. And ito po yung, yan po, pinaka-recent po natin, no? Yung nilabas ko rin po na kondo. Ayan, sa QC po. Actually, nandito po ako ngayon. Ayan, kaya po, umi-echo. Umi-echo. Ayan, so ito po yung ito po yung kondo po natin, yung pinaka-recent po na nilabas ko po noong February last year. May 1 year na rin siya, on fairness. Ayan, so tapos na po tayo. Hindi, joke lang po. Ayan. So actually po, mentors, meron po akong i-discuss sa inyo. Kaya po tinanong ko sa inyo kung ano po, kung lahat na po ba leaders? Oo, kasi kung lahat naman po, siguro time na po din na ma-discuss ko din po sa inyo. Actually, discuss ko din po to sa Jaguar. O sa buong Jaguar po, tsaka po sa team po namin. So, ito po yung natin, no, title. Hype ka ba? Mapamagot kayo sa title, no? Ayan, sana excited ka na. O, sana excited ka na malaman to. Kung hype ka ba? Yun, charing. Parang ang pangit ng title ko po, no? Pero, ayun, sana mentors, ayun, makatulong. Hindi ko na rin kasi pagka nagdi-discuss ako, no, hindi ko na rin ginagamit yung ang training para kang kakain ng isda. 'Di ba? Kainin mo yung laman, tapos tapon mo yung tinik. So ngayon po, kainin mo yung laman, kainin mo rin yung tinik. Kasi kumbaga dito, yung importante, kung kahit masaktan ka o natamaan ka man, ibig sabihin nun, pag natamaan ka or nasaktan ka, may kailangan baguhin. Tama po ba? Oo, kasi kumbaga minsan tayo, maliban doon sa pagpipili ng mentor, minsan kasi tayo ganito um, ayaw mo pakinggan yung isang mentor kasi ayaw mo sa kanya. Dapat hindi po ganun. Tama po ba? Kasi everything naman po talaga na nagdi-discuss si mentor, may natututunan ka. Actually, kahit nga siya lang yung nagdi-discuss sa'yo everyday, kahit isang training lang yan na binabagsak niya, may na-add sa learnings mo tama po ba? Kasi may wisdom naman lahat ng mentors dito kahit naman ikaw siguro. Tama ba? Ayan. So title po natin, hype ka ba? Ano pong ibig sabihin yan? O, sa MLM po, sa industriya natin, baka hindi mo pa po alam kung anong industriya to ha? Networking po to. Sana alam mo. Ayan, and saglit lang po ito. Sobrang saglit lang. Ayan. So, sa panahon po ngayon, sabi nga po nila, no, yung industry po ng MLM talaga, maganda pong industriya to. Tama po ba? Sobrang ganda. O lalo na po pagka sa I Am Worldwide. Kaya nga po hindi na natin masabi na network marketing Ang sinasabi ko din minsan talaga I Am Worldwide na alone. Kasi nga po yung I Am Worldwide yung game changer. Kaya praying, o sana din ikaw din maging game changer ka. Kasi dito, alam naman natin sa MLM na I am worldwide, o sa I am worldwide, walang hype. Yun talaga yung iniiwasan natin dito. Tama po ba? Bakit daw po ba pangit yung mang hype dito sa MLM?
Ito po yung unang-una. Kasi makikita mo dito kung nang-hype ka lang. Kasi dapat alisin mo na yan ngayon. Alam naman natin, marami po dito sa industriya natin ang hype lang. Tama po ba? Yung parang, kung alam niyo po yung word na nang-hype ay, ganyan, yung tipong, yung resulta, OA na, hindi naman totoo. Actually, sa testimony din eh, minsan nga may nang-hype pa din eh. Testimony na barley yung parang, kumbaga, pag ininom mo yung barley, isang sachet lang, yung patay yung patay biglang nabubuhay. Yung ganun ba? Okay lang yun. Yung ganun. So dito naman sa resulta natin, meron pa din na mga nang-hype. Okay? Ayan. So una, disclaimer muna tayo. Ayan. So walang masama mag-share ng resulta mo sa ibang tao. Depende sa paggamit mo at rason kung bakit mo ito pinapakita. Yan, okay po ba yun mga mens? O, yun po yung disclaimer natin, no? So, okay lang mag-share, pero kung paano mo to ipinapakita. So, depende din. Pero meron din naman, no? Um, ito naman, real talk, wala ka naman din magagawa sa ibang tao sa labas kung mayayabangan sa'yo. Pero sa loob mo, hindi ka naman talaga nagyayabang, yun ay for inspiration din. So, baga, hindi mo naman din sila makokontrol. Okay? Ayan. Pero ito nga po, kumbaga, parang ano lang siya, no? Reminder lang din sa atin na baka kasi ang tingin ng iba, parang, alam mo yun, hindi na kasi siya nakaka-inspire paminsan. Kasi alam na ng tao na hindi naman totoo yan. Nagigets niyo po yan mga mentors. So pang-leader na po kasi din ito. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kayo po ba ay mga leaders na or may mga bago. Ayan. So, una po, giving false expectations to others or to other people. Ayan. So, una po natin, magbigay ka palagi ng disclaimer when sharing your results. Ayan, para po hindi yung tipong, alam mo yun, yung kunwari, meron dito, example ko lang, no? Kunwari, pagka naglalabas ng resulta, like, alam naman ng lahat kung magkano yung income mo, ayan, real talk lang ako, mentors, no? Tapos bigla ka naglabas ng sasakyan. Dalawa lang po to kasi yung una po, either, di ba, may mga leaders po tayo na may income na talaga. Like, may pang down payment and then ready sila for 3 months to 4 months monthly. Meron pong mga leaders na naglalabas na bago pa lang, bakit may sasakyan na yan? Pero po, ang ginagawa po nila, hinahataw po talaga nila. Dalawa lang po yan. Kaya kung ikaw, di ba, pag kasi mentor, pinupush ka, kasi alam niya yung kapasidad mo. Tama ba? Alam niya kung ano yung, 'di ba, kung ano yung yung magagawa mo dito sa I Am Worldwide. Tama po ba? Minsan pinupush tayo ni mentor. Tama ba? Mm. Pero nga daw, wag sa panahon ngayon. Ay, wag na sa panahon ngayon. Sa amin kasi wag sa panahon ngayon. Kaya ngayon po, ano po kami, tutok po kami sa tawag dito, activities na nagpo-produce po ng income mo. Kasi kumbaga kailangan yun talaga ng mga leaders. Siyempre kung hahataw tayo, kailangan mo ng panggalaw. So doon po kami focus ngayon. Okay? Pero yun nga po, no, well, depende po to sa inyo. Ayan, kasi po, may mga leaders din po na talagang nagpapapush din. Well, yun yung maganda, nagpapapush sila na, hindi mes, maglabas ka ng sasakyan. Yan yung gagamitin natin para mag-attract ka ng tao sa labas. Lalo na pagkakatulad kita dati na tingin sa akin walang pangarap. Kasi nga, kumbaga, alam niyo yan, kung mahilig kang mag-bar, tapos nakakita ka ng banda, di ba? Yung banda rito, banda roon. Tingin mo dyan, mga addict, ganyan, mga mahilig lang sa inuman. So, yun po kasi yung tingin sa akin ng mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung hanggang ngayon. Yung ganun, kung ganun pa din. Pero yun nga po mga mentors, no? Depende pa rin po yan sa inyo. Kasi po,
pagka may mga leaders po tayo na naglalabas ng resulta, like, kare, naglabas ka po ng sasakyan, tapos wala ka pang, may pan-down ka pero hindi wala kang extra, anong dapat mong gawin? 'Di ba? Ibig sabihin nun, hatawin mo. Sino ba nag-decide? Ikaw pa rin nag-decide niyan eh. Hindi naman si mentor eh. Kaya po minsan, 'di ba, yung na high ay lang po tayo, pero dapat sabayan mo ng galaw. Oo, kasi at the end of the day, ikaw naman gagamit niyan, ikaw yung magbabayad niyan. Tama po ba? So kaya po dito, yung false expectation, wag na wag po talaga natin ilalatag or sasabihin sa mga leaders natin. 'Di ba? Ayan. Next po, huwag mong iparamdam sa mga invites mo na madali lang ang networking. Mabilis ang pera sa networking, ito at simpleng sistema at ang kita ay depende sa'yo. So, dito po, no, paminsan sa kagustuhan po natin, 'di ba, na makuha sila or mag-join sila, papramisan mo na ng kahit ano. Sasabihin mo, hindi madali lang dito. O, 'di ba? Ano, hindi ako na bahala sa'yo. Yan, yung usong-uso ngayon sa mga gusto talagang makuha yung yes ng client nila. Sasabihin nila, ako bahala sa'yo. Di ba, ganyan po, no? Yung ano, mga products, di sige, tulungan kita magbenta. So, kung di mo naman kaya i-deliver, wag mo na lang sabihin. Okay po ba tayo dyan, mga mentors? Ayan. So next po natin, ayan, maiiwasan ang pangit na imahe ng sarili, leaders, mentors, at ng kumpanya. Okay? So kasi mga mens, no, kung ikaw po talaga, umpisa pa lang, excuse me, binigay mo na ng false hope itong mga taong to, hindi naman lang din ikaw yung masisira eh. Tama ba? Kasi bitbit mo yung I am worldwide. Tama ba? Yung kasiraan mo, kung sakali man, no, hindi mo lang yan kasiraan. Kasiraan niya ng buong kumpanya. Pati yung leader mo, yung team mo, ganon. O bit-bit mo kasi yung buong I am worldwide dyan. Oo. And sabi nga ni Pres palagi, no, isa lang yung pangalan mo. Isa lang yung pangalan natin. Huwag mo nating sirain. 'Di ba? Huwag nating papangitin. Kasi isa lang yan. Okay? So next, mabilis lang po ito. Ayan. So sa network marketing po or sa IM Worldwide, hindi palaging malaki ang income. Ramdam mo po ba? Ramdam mo po, no? Sa mga matatagal na po dito, ramdam mo yan. So, ngayon, kasi kung ikaw, nakatutok tayo sa income lang, talagang mapanghinaan tayo. Walang kaso yan kasi business naman to eh. Pero habang tumatagal tayo, sana hindi lang yun yung focus natin. Tama ba? Mhm. So, dito, hindi palaging malaki ang income. So, ibig sabihin yan, wag mong ibase yung value mo sa income mo. Minsan po kasi ganyan tayo eh. 'Di ba? Paminsan din, well, nagigets ko naman din, paminsan parang na low moral, pagbababa yung income. Tama. So, paano na yung natutunan mo, parang, di mes, o ano na ako, mag-quit na ako kasi wala na, alam mo yun, di ba minsan gano'n, no? Hindi kasi parang, ano, wala na kasing income dito sa I am Worldwide. Okay, gano'n, mahina kasi mens eh. So, hindi ka na lang attend ng training. So, parang, hindi ka na hindi tayo magpo-push, parang ganyan. May mga leaders po kami sa team namin na alam mo yon, yung parang malupit talaga eh. Iba yung ano, iba yung hataw sa una, pero pag humina na, nag-iiba din siya. Sabi nga po nila dito, pag malaki yung income, ay, hindi daw nakikita yung ugali pagka lumaki yung income. Pagka nawala na ng income. Tama ba? Baliktad nga eh, no? Pagka nawala na ng income, doon mo nakikita yung ugali. Di ba sa labas sabi, pag nagkaroon ng ano yan, ng malaking income, nagbabago na yung ugali. So, dito po sa IAM, pagka nawalan ng income, nagbabago yung ugali, napupunta sa quitting.
Di ba naakala mo leader na, yung pala, hilaw pa. Tama ba? May mga ganon. Hindi mo in-expect na mag na biglang maglalaylo, biglang nag-quit. O kasi kayo yung matitibay na eh. Meron po ba nakaka-experience na nun ngayon? Sana wala pa, no? Ay, share ko lang din po yung sa ano natin, sa nangyayari din po sa amin, sa team namin. Baka po nangyayari din po sa inyo. Mm. So, yun. So, kaya po sa atin, no, huwag mong ibase yung value mo sa income mo. Kasi baka po yan yung nangyayari sa atin eh. Baka nalolo moral ka na kasi mababa yung income mo. So, tuloy-tuloy mo lang kasi hindi naman palagi pong Pasko talaga sa I Am Worldwide. Okay? May ano lang talaga siya, may season. Or meron siyang ano, parang wave. Parang may first wave, 'di ba ganyan? Parang pandemic lang. First wave, second wave. 'Di ba may ganon? So, ito yung siguro season na first wave, tas next year second wave. Kasi may ano sa loob ng 8 years siguro sa I Am Worldwide, may panahon din po na sobrang hina. May panahon din po na sobrang lakas. Kasi po negosyo din po ito. 'Di ba? So anong gagawin mo? Mag-quit na lang tayo? Mag-quit na lang tayo. Walang nang hawa ka pa. O, tuloy-tuloy lang tayo kasi mayroon lang yan season. O, kasi po na, kumbaga, sa mga mentors natin, like yan, sino bang nandito pa na matatag pa na mga pioneer, yun ang mga tanungin mo, Miss, bakit ka andito pa din? 'Di ba? Tapos ikaw na 1 year pa lang, 2 years pa lang, para kang kating-kati ka na magka-income ng malaki. Hindi naman kasi ganun, Minsi. Tanungin mo yung mga nauna dito, bakit andito pa rin sila hanggang ngayon? 'Di ba? Kahit na sobrang mahina yung company, kasi lahat din po, hindi lang naman po kayo yung na-attrition o kami din po may attrition. 'Di ba baka yun yung iniisip mo, "Miss, may attrition eh." Normal lang naman attrition. May bumaba yung income eh. Normal din naman talaga yan kasi negosyo po ito. Di ba? Ayan, next. Hindi value ng pagkatao mo yung kinikita mo o yung resulta mo. Ganyan na rin po yan, mentors, no? And then, ang value mo ay ipakita mo sa wisdom mo, sa advices mo, sa pag-lead mo, at sa pagtulong mo sa grupo. Ayan. So, dito po, mentors, yung babagsak talaga tayo pag tumatagal ka na sa purpose. 'Di ba? So, darating yung time. Well, sa una naman din, gano'n naman tayo. Um, Kahit ako naman po, yung nag-uumpisa po ako dito, extra income lang naman po talaga yung gusto ko. Kasi habang nag-work po ako, gusto ko lang kumita on the side. Kasi part-timer din naman po ako before eh. Sino pong part-timer dito? Okay lang po ba pa type 1? Excuse me. Yung part-timer po, meron pa po ba? Sino pa po? Mentor Beth? Oh, so meron pong mga part-timer. So same lang din po tayo na kung part-timer ka and nag-uumpisa ka pa lang, o yun po part-timer na nag-uumpisa pa lang, nagigets kita kung income pa din yung tingin mo. Kasi ganun din naman ako nung nag-uumpisa. Habang nagtatrabaho ako, inalis ko po yung mga sideline ko kasi napapagod po ako doon. Yung pinakita ko po kanina. So, ang ginagawa ko na lang po, itrabaho ko sa Nestle, and then, ito pong I Am Worldwide, yung network marketing po. Mm-mm. So, okay lang sa akin, kumita ako ng 5,000 per month. Per month nga yun eh. 'Di ba? Malaking tulong na rin yun. Hanggang sa dumating po na yung time, syempre, habang ginagawa mo yung network marketing, lumalalim ka. Nag-attend ka ng training, di ba, ano? Tapos, guma-attend ka ng mga events. So, ngayon mga mentors, yung mga part-timer na, yan, si Mentor Ira, Mentor Beth, Mentor Dina, kung bago yan sila, maiintindihan natin na kitaan lang yung gusto. Kumbaga, pera-pera lang. Ah, okay lang yan kung start kasi ganun din naman tayo nung una. Tama po ba? Baka ako lang yun. Pero kung tumatagal ka naman dito at nag-gets mo na kung bakit mo siya ginagawa,
sana po no, hindi na siya yung tipong gusto mo lang mag-just work, gusto mo lang mag-give me five. So, lalalim ka din po dito. Oo, sana ngayon po, alam mo na yung purpose mo kung ba't ka nandito. 'Di ba? Medyo malawak po yan, no, yung purpose. Kasi yung iba, hindi andito ako mentors kasi gusto ko, andito ako mentor kasi gusto kong matulungan pa yung ibang tao, yung nangyari sa akin kay Am Worldwide, gusto ko rin maranasan nila. Yung iba naman po, through barley. Yung mga, lalo na po yung mga nagka-cancer, tapos napabuti yung kalagayan po nila, minsan yun po talaga yung purpose eh. Kaya hindi pa rin sila tumitigil. So, kahit walang income, di ba? Parang wala silang, I mean, tutok sila dun sa purpose nila na mag-share na mag-share na mag-share ng barley kasi marami din silang kakilalang may cancer. So parang ganun. So depende po sa'yo. Sana nahanap mo na yung purpose mo. Kung bakit andito ka pa din sa I Am Worldwide. Okay? Ayan. Sabi ni Albert Einstein, ayan, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Yan, kasi po yung, alam niyo po yun, mentors, no? Um, Narinig ko lang to kay, Mentor Elise. Huwag kang mag-seek ng success. Ang isik mo yung growth. Same lang din dito. 'Di ba? Kasi to follow naman talaga yung income mo dito sa I Am Worldwide. So, ang ibig po sabihin niya, no, aralin mo ng aralin yung, natin, yung negosyo natin. Kasi, actually, maraming pagka-attend ka ng attend na training, katulad nito, di ba? Thankful tayo sa mga mentors na nagpapaganto talaga ng mga mentoring session, mga pa-training, nag-i-invite ng mga mentors, di ba? Na, nakaraan si Mentor Josh yung nasa amin eh, na in-invite ko din eh. So, alam mo yun mga mentors, hindi kasi lahat ng mga mentors natin nagpapaganito, nagpapatraining. Di ba na sana din no, kung ikaw meron ka ng leaders, ginagawa mo na din to. Actually ito, pinapakita lang sa inyo ni Mentor Ikay, ng mga mentors natin, na kung ano yung kailangan mong gawin sa mga leaders mo, sa team mo. So, kailangan may ganito ka na din. Or kung hindi pa man ganito kalaki, like sa Team Eagles, yung grupo mo, pwede ka naman din mag one-on-one muna kung hindi sila ma, maano sa online, pwede mong i-meet offline. So, ganun din po sa group, sa ano po namin, no, sa team namin, no. Yung mga may 2 piraso pa lang sila, 3 piraso pa lang sila, yung mga medyo may edad na, hindi na marunong mag-online, sa offline na lang po sila nagmi-meet. Pero, meron po kaming monitoring sa GC namin na kuwari, sa team na to, merong silang kamustahan every Wednesday. So, magpipicture lang, ganun. May monitoring pa din po talaga. Pero may GC lang po kami para po sa mga top mentors po ng team po namin. At least nakikita po namin na may activities po yung bawat isa. O kahit yung 2 piraso, nag-zoom, nag-uutuan sila sa Zoom, dalawa lang sila, ganun. At least nag-meeting po sila. Di ba? Kahit dalawa lang sila, nag-uutuan sila. Ayan. So, malapit na po tayo matapos. Ang bilis lang nito. Ayun, sana po may natututunan po tayo, no? Ayan. So, madi-discourage ang downlines mo o leaders mo. So, ito din po yung iwasan po natin, no? Ayan. Pag palagi kang post ng income o resulta mo at kung paano mo siya i-post. So, wala namang po masama. Tama po ba? Pero ikaw po tatanungin ko, mentors, pagka ba nakikita mo yung isang tao tapos, well, okay lang po yung puro income. Minsan nagpo-post din naman talaga tayo niyan eh. Pero kung paano kung puro, yung post niya puro ganun, umay ka ba? Nauumay ka? 'Di ba, no? Tapos din, kung paano mo siya i-post. Kasi merong post na medyo ano talaga, yung alam mo yung ang rude talaga ng post, parang hambog ba yung tawag? Hambog. Oh, hindi humble. Oh. So, iba iba pa rin kasi yung dapat aware ka doon. Kasi hindi lang yung tao sa labas yung nakakita pati leaders mo. Oo, kailangan kasi natin dito maging aware ka.
kung paano mo siya i-post. 'Di ba? Okay lang 'yan, nagpo-post naman talaga tayo niyan eh. Pero wag naman palagi din. Kasi mauuma yung leaders mo, tsaka yung tao sa labas. Minsan nga baka i-block ka na niyan eh, para hindi ka na niya makita eh. Oh. Instead, ayan. So kung gusto mo mang-inspire, ayan, i-share mo yung journey mo at yung ginawa at ginagawa mong actions. Ano po ba yung mga 'yan? Yung may talks ka, 'di ba? May mga katulad po nito, ito po ay activity. 'Di ba? Kasama to sa journey natin. Pag-attend ng trainings, yung mga pa-IBP sa mga restaurant, 'di ba? May mga table talk. Tama po ba? Pagka umattend ka ng event o event ng Eagles, minsan sa MVP po, 'di ba? Yun po yung mga pinopost natin, minsan inspirational, yung parang magpo-post ka lang sa isang magandang magandang pang-Instagrammable ba? Tapos magka-caption ka lang ng inspiring. 'Di ba minsan tayo ganon? Wala namang connect. Wala namang connect sa picture natin, pero yung caption mo inspiring. Tama po ba? Oh, ganun. Oh. Yung alam mo yun, yung 'di ba may mga mentors na mahilig tayo sa ganun eh. 'Di ba yung magpi-picture tayo basta maganda yung itsura natin, tapos yung caption mo inspiring. Oh. Ah, gano'n. Well, para ano lang, oh, at least naka-inspire ka dun sa picture mo na yun. No, kasi maganda yung caption mo. Ayan. So, hindi po lagi talaga na pera, hindi po lagi na resulta. So, paminsan-minsan lang, okay lang yan. Pero, mas more kasi na matutuwa yung mga tao and yung leaders mo pag yung journey kasi yung sineshare mo. And makakopy nila yun. Ay, grabe si Mens, ang sipag. Di ba ganyan, no? Grabe si Mens, ang sipag naman. Oh, si Mens, grabe yung siya ng event. Sana ako din, I am next. Ay, mga ganun, di ba? Oo, na yung nagsasama ka ng mga leaders mo sa mga events. O yun din po yung ano namin. May goal din kami dyan. Sa mga kaya po dumadami din po yung umaattend sa amin na from ibang lugar. O buti nga po yung ano no yung iba sa mga leaders natin talaga na talagang hatak lahat ng ano ng mga leaders nila no from abroad, from provinces. So yun din po yung goal namin eh. Parang isang leader tapos isang barangay yung hatak niya papuntang Manila. Oo. Ayan. So next natin, ayan, maiiwasan mong ma-down ang iilan mong leaders. Minsan, hindi lahat ng leaders ay kitaan at resulta lang ang gusto. Oh, kasi di ba po mga mentors, no? Ito po yung katotohanan, no? Paminsan po, may mga leaders po kasi tayo na hindi naman talaga naka-focus sa kitaan. Pag yan po kasi yung palagi mong ini-insist sa kanila, baka manawa yan. Kasi dun po papasok yung, kaya mo pala ako pinapahataw kasi gusto mo lang naman, di ba may gumagano'n, tama po ba? O sana wala na pong ganun sa inyo kasi pangit pong mindset yan. Pero hindi po kasi yan natin maiiwasan kung hindi po natin kumbaga, ito po kasi yung nakita ko din. O, hindi mo po yan maiwasan kung tuloy-tuloy mo pong gagawin yan. O, pagka yung palagi mong sinasabi is parang um, kailangan, yung parang kailangan nyo alam mo yun, ito na lang, sample na lang. Yung sa ranking, yung parang kang may mga mentors kasi na parang nagmamando. Mm. Ano pa rin kasi siya, monkey see monkey do pa din eh. Gets niyo po ba yung mga mens? So kung ikaw mentor, tapos pag-goal ka ng pag-goal sa mga leaders mo, hindi naman nakikita sa'yo, hindi rin yun ma-inspire. Mm. Tapos sasabihin lang sa'yo, example lang to sasabihin lang din sa'yo, o kaya mo naman ako pinaparang up kasi ganyan, ganon, ganyan. Tama po ba? Hindi ko lang din alam kung ano yun na yun, ha? Kung may ganon. Pero yan lang po ay sample. Okay? Next. Isipin ni leader na hindi para sa kanyang networking. O, kasi bakit po? Kasi kung post ka rin po ng resulta, lalo na po ngayon, no, um, mostly po kasi ng mga mentors po natin, di ba? Ang dami na pong resulta. Tama po ba?
compare po nung nagsa-start po kami, wala po talagang may resulta. Ilan lang po yung may resulta. Parang si Mentor Pitch pa lang tapos tsaka si Mentor May. Pero po yung, kumbaga yung pinakasimula, wala pong opisina, wala pong produkto, walang mga billboard na yan, di ba, walang mga brand ambassador. Yun po talaga parang kikilos ka talaga. Kasi pati company, parang anong gagawin mo? Wala pong opisina. Pero ito kasi yung, kumbaga ito kasi yung, pinili mong path eh. Ito yung pinili mong, career eh. So, kilos talaga. Compare ngayon, ang dami na may resulta. Tapos, madali na lang talaga mag-market. Yun nga lang po, yung mga leader po natin, sa pag-post po ng results and kung paano rin talaga i-post, ngayon, nakatingin na sila sa resulta. Tama po ba? Doon na sila nakufocus. So pag yan, medyo hindi niya na, syempre, ano po yan eh, sa loob nila, ay, ang tagal ko na, 1 year na ako dito, pero wala pa rin nangyayari sa akin. Yung mentor ko, grabe na yung resulta. Oh, so ibig sabihin po niyan, iisipin niya na hindi yan para sa kanya kasi naiisip niya, nakatutok siya lang sa resulta. Instead na dapat ang focus ni leader, imagine mo 1 year pa lang, may mga ganun po kasi, natatagalan na siya. Hindi naman nila alam, parang 5 years in the making yan, di ba no? Minsan nga 10 years in the making yan. Sa dami ng pinagdaanan. Ngayon nga may mga, kumbaga, ang, ang bilis na lang din talaga ng mga resulta ng mga leaders kasi ang dali na lang mag-market. Pero hindi po lahat kasi na ganun din kabilis yung mga resulta. Diba? Talagang may nagsistart from scratch po talaga. Kaya yun, halos lahat sila na iniisip na parang parang hindi para sa akin yung networking nga kasi ang tagal ko na dito eh. Kasi yung iba, pagka ganyan po kasi, ibig sabihin niya, nakafocus lang sila sa resulta. Kasi yun lang yung tinitingnan. Dapat po, kumbaga bilang isang mentor, ang dapat ma-focus niya or maituro mo sa kanya, focus ka sa journey, focus ka sa process. Yung process po na tinatawag. O kasi hindi mo naman alam lahat ng pinagdaanan ng mga mentors mo eh, kung bakit na siya napunta dun eh. 'Di ba? Yun naman talaga yung sinasabi dito eh. Pero hindi kasi lahat nagigets yun. Tama po ba? Kaya po, marami din yung mga nag-quit din o nawawala. Kasi po, sa panahon ngayon, nakafocus sila sa resulta. Kasi sa dami po ng resulta ng mga mentors natin. Tama? Ayan. So, next po natin. Nagiging mukhang social climber ka na. So, ito po yung before, no? Um, Ngayon po, wala na po kasi yun. Yung fake it until you make it, hindi na po yan uso. Oo. So, dapat hindi mo na yan siya ina-apply sa sarili mo. O, yung fake it until you make it. So, ngayon po, fake it until you make it. Ano pong ibig sabihin yan? Kasi yung iba talaga na sinasabing fake it until you make it, talagang fini-fake nila lahat. Mm-mm. Iba po yung fake it until you make it. Tama po ba? Ayun, hindi ko na po i-explain yan, pero alam nyo na po yung fake it until you make it sa fake it until you make it. So dito po, basta bawal po yung fake result. Kasi doon po talaga sisimula ang lahat ng ng kaguluhan mo sa sarili mo, pati sa grupo mo. Okay? So dapat dito, kaya po, ito po rin dito sa team lang po namin ang goal po namin ngayon is, syempre po, para makagalaw yung mga leaders, lalo na po yung mga bago. So, ano kami, production-driven activities. So, well, income po talaga. Pero may goal po kami doon. Kunwari, so, magkano yung goal mo? Kasi sa nag-uumpisa po, no, na gustong humataw, ay, men, gusto ko lang naman ng, let's say po, weekly. Kasi yun, hindi siya pwedeng monthly. Ang ginugol po namin weekly para
consistent yung income weekly. Kasi weekly po yung income ni IAM eh. So, hindi pwedeng ma-zero. Opo, yun po yung ginagol namin sa team. Lalo na po sa mga nagsa-start. Ayan, para makahataw. Mm. And then yung mga medyo matagal na, ang ginugol po namin, lahat ng resulta mo dito, kunin mo sa I Am Worldwide. Hindi porket may asawa kang seaman, hindi porket meron kang ate sa abroad, maglabas tayo ng kotse, o kunin mo muna sa ate mo, hindi po. So, ini-make sure namin na kukunin sa I Am Worldwide. Yun po yung parang ini-implement po namin sa grupo po namin ngayon. Mm. Na kumbaga wala akong duda, ito yung income ko, parang ganyan siya. Ito yung total income ko kaya ako nakapaglabas ng ganito. Minsan po kasi ito palang income pero nakapaglabas ng ganun. So, well, ibang usapan po yun. So, sa team lang po namin yun na baka lang din po makatulong kung gusto nyo rin po i-apply sa grupo po ninyo. Ayan. So, number 2 po, huwag mong ipilit kung di naman kaya, baka mabaon ka sa utang. Tama po ba? Tama po, no? Gets nyo ba? Gets nyo ba? So, ito po siya mga mentors, well, case-to-case basis. Sabi ko nga rin po kanina, may mga leaders naman po na kinakaya dahil sinasabayan ng actions. O, kaya lang naman po kasi hindi kinakaya at nababaon sa utang kasi nga po yung action pa din natin. Minsan po kasi yung sasakyan, imbes na gawing tool, nagiging ano po, pangporma. Sabi nga po, nagiging pandate na lang yan. Nagiging pandate na lang daw, no? Yung mga sasakyan dito. So, hindi po siya na ma-market, hindi po siya nagagamit ng totoo. So, ayan din po yung sinasabi din namin sa grupo na kung di naman kaya, wag mo nang pilitin kasi long term tayo dapat mag-isip dito. Tama po ba? Bakit po? Well, normal kasi nga kumbaga yung hatak. Alam naman po yung hatak, no? Na hatakan. Normal po yun. Kasi nga po, hindi naman po talaga din ine-expect yung paghina, paglakas ng kumpanya, ganyan. So, kumbaga hindi na-expect. Kaya paminsan pag nagka-problem, yun nga, nababaon sa utang. So, pero nga po, mga mentors, um, kung ikaw po sa personalidad mo, no, yung ipipilit mo talaga, sabayan mo ng action. Yun lang naman yung ano dun, yung solusyon dun. Sabayan mo lang ng action. Kasi may mga leaders din naman po talaga na gustong maglabas ng resulta. Tama po ba? Merong ganun eh. Kasi totoo naman po yan. Nakaka-attract naman po talaga yan ng tao sa labas. Pero nga po, gawin mo yung part mo. Lagyan mo ng action para hindi ka mahatakan or hindi ka rin mabaon sa utang. Okay? Kasi yung long term po na ibig ko sabihin, 'di ba, magpapa-approve ka. Minsan po, gamit mo talaga I am worldwide. Sino pong masisira? Ikaw ba? Hindi po ikaw masisira. Hindi. I am worldwide yan eh. Oo, galing yan sa I am worldwide yung sakyan na yan eh. Tama po ba mga mentors? Hindi lang naman din ikaw. So, isip tayo long term. Yung hindi masisira yung kumpanya natin. Actually nga po, pagka sa dasal, di ba minsan po sa mga trainings po, no, pag-closing po prayer namin sa team, pati po yung, alam mo yun, pati owner pagdadasal mo, hindi lang kumpanya, pati owner pagdasal mo. Bigyan siya ng wisdom, 'di ba? Pati yung barley field ipagdasal natin, 'di ba? Kasi wala tayong produkto pag biglang ano yan, nagbagyo doon. Alam mo yun, mentor. So, kailangan po ipagdasal po natin lahat, mga crossline, 'di ba? Mga mentors natin, yung owners natin, yung management, yung mga staff, yung barley field natin at yung mga buong buong bumubuo ng I Am Worldwide.
Kasi yun yung mahirap eh. Di ba pagka nawala, kumbaga yung pinakautak ba? O sino ba pinakautak nito? Maliban kay Lord, di ba sila press? So pagdasal natin yung mga owners. O, ano ba yung product natin? Yung barley. Pagdasal natin yung barley. At yung iba pang mga produkto natin. At kung saan yung pinagkukunan nila. Tama po ba mga mens? Oh. So yun, kaya think long term palagi. Tama. Ayan. Next, ilabas mo lang ang totoong resulta mo sa networking. So ito na nga po yung sinasabi ko na dun po talaga kami sa totoong resulta. Kasi kahit po sa puso mo, 'di ba? Yung genuine ka na nagsasalita, mararamdaman po 'yan ng kausap mo. Tama ba? O, iba po kasi pagka totoo yung sinasabi mo. Tama? Next. Ayan, walang masama sa luxury as long as kaya mong bilhin. So ito rin po no, at ito po din turo nila Presto ito po hindi po to nanggaling sa akin. Oo, kasi pagka bibili tayo ng luxury items like mga belt, ganyan, di ba, ng mga damit, pagka hindi mo kaya, okay lang naman magsuot ka ng, okay naman, presentable. Pero kung hindi mo pa kaya yung mga luxury brand, wag mo na lang muna bilhin kasi pangit naman kung bibili ka ng hindi totoo, masasanay ka niyan. Mm. Pangit din po yun. Pagka nasanay ka na fake yung binibili mo. Ayan. Okay po ba yun? So, ano lang din po tayo, no? Pagka kaya mo na, doon ka lang bumili. Okay lang naman na, ano ka muna, ano ba, mag-bench ka muna. Oh, di ba, basta, mag-bench ka muna. Basta, okay naman, presentable naman. Medyo level up ka. Ano ba yung level up ng bench? Oxygen? Ano tapos next niyan, memo, yes. Tapos CK na, no? Next niyan, CK, ano pa ba? Tommy, yan yung mga ano na, next level na. Saka na yung mga Gucci, mag-Hermes belt na, di ba? Yan na. So, ano-ano naman yan eh, dandahan. Basta hindi ka mukhang mukhang presentable, hindi kayo mukhang ano, ano ba, mukhang pupunta ka sa palengke, ganun. Wag naman ganun. Siyempre, pagka makikipagkita ka sa team or lalo na sa ano mo, sa guest mo, presentable lang. Okay na yun. Hmm. Ayan. So you are a true success when you help others be successful. And for we are God's masterpiece created in Christ, Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So dito po mga mentors no, ito pa rin po talaga yung purpose. Actually sa buong ano no, training natin, dito ka babagsak. Diba, para ka tumagal dito at wala kang hype sa katawan mo, purpose pa din talaga. Mm. Kasi ang network marketing, it's a business helping other people. 'Di ba sabi nga dito, kung selfish ka, hindi bagay sa itong network marketing kasi ito yung negosyo na helping other people. O mag-ano ka na lang, magsarili ka na lang, mag-traditional ka na lang. 'Di ba? So, huwag ka na mag-network marketing kung selfish kang tao. So, ngayon mentors, ano bang purpose mo? Yun na lang iwanan ko sa'yo kasi baka hindi mo pa alam. Kung bakit ka nandito. Mapatanong ka na, ano nga ba? Ba't ba ako nandito pa din? Na bakit hindi pa naman ako kumikita ng malaki pero 5 taon na ako dito pero dito pa din ako. Bakit men? Bakit mens? Ba't ka pa rin andito? 'Di ba? Ano ba yung purpose mo? Ba't ka nagsistay? Okay? So, yun lang. Di ba? Mabilis lang. Ayan. Thank you so much, mentors. And thank you so much again po, Mentor Ikay, and sa mentor, ay kay mentor, ano din po, Mentor Joyce, and sa lahat po ng mga mentors po na nandito ngayong umaga. Ayun. Thank you so much. God bless.